Okay, so ito kauban si Sir Lloyd. Okay, sir, pila na ka years ni nga in ano nga kuan ang Adlan New Zealand. New Zealand. Dugay na ni siya. Gali wala lang na-develop sa una kay walay insakto nga karsada. Okay. Karon gibutangan og karsada sa gobyerno, mao na ni ang mga tao makaanhin na gyud. Easy na makaanhin sa una kay abog kay ini dagko kay bato. So karon kay gisiminto gyud sa gobyerno para daghan kayo mga tourist na makaanhi. Okay. Sa ilang minutong takbo natin mula sa Kabadbaranda proper ay narating na rin natin ang barangay Puting Bato, Pulang Lupa. Ang viewing deck dito sa lugar na kung saan isa sa mga lugar na dinadayo ng mga tao mula sa iba't ibang mga lugar, Luzon, Visayas at Mindanao. Napakaganda ang lugar na ito, kitang-kita ang buong baba at kaya't ito ay isa sa lugar na kung saan ay palaging matao. Medyo malayo ito mula sa Kabadbaran proper, ngunit dahil sa napakaganda ang daan, ito ay di maiwasang isa sa mga lugar na pasok sa iyong schedule kung ikaw ay nandirito sa Agusan. Okay, as per Presidential Proclamation number 834, which is this area entitled to be as watershed or Kabadbaran River Watershed Forest Reserve. Not only ang Kabadbaran, pati ang municipality of Santiago. Alright, so isa sa ating mga tourist guide ngayon ito. Tourist guide na at saka driver ba? Anong masasabi po natin ngayon, sir, dito sa lugar? Napakagandang lugar. Nato, ma'am. Okay, ma'am, ang area pila na katuig nga protected ni siya as watershed, declared as watershed. Na, ma'am, sir, kay kuan na kay diri jud mi yutang kabilin mga tribo jud mi diri. Mamanwa among tribe diri Dili manubo? Oh, mamanwa pero mamanwa ang akong nanay. Okay. Ito ninyo din himam, baligya. Ay kuan sa kamuti, saging, usahay among kuan diri. Oh. Mais na ma'am, nagyapon. Nay mais, portion diri nga libuhot sa Ginoo nga yuta ba nga para matamnan jud. Pero baka tanong pa mo na pa may lugar nga matamnan pa. Lugar na mo nga matamnan. Okay. So salamat kay madam ha sa panahon ug paghatag og impormasyon pod nga kuan. Ako ngalan Sir Rosemary Guyan. Ali akong nickname. Guyan. Salamat. Guyan. O diba? Ganahan daw sila. Dok, kining dala na gikan dito diretso ni kay cemented naman asa nim lapos. Surigao del Sur. Oh ha? Agusan del Norte ni siya, mulusot ni siya sa Lanusa Town, Surigao del Sur. Mga pila ka kilometers away from here. Ikan dire mga 40. Doon na lang. Surigao del Sur na. Actually boundary na ning diaunahan. Surigao na. Pag abot na to sa ubos, pinaka-ubos ani ang tawag ng tamo Losong. Losong tong kay ana gid kay siya. Padulhog. Ang punuan ani nga sapa, atong sapa nga nakita ang punuan din na diha. Falls katong falls nga nakita si babaw. Makita na ron. Makita na yan falls. So ang Agusan del Norte o ang Surigao sikbit sila. Sikbit. Upat ka probinsya. Surigao del Sur, Surigao del Norte ang naadire. Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Sur ang Pilipinas. Agusan del Norte ni. Okay. So
Dahil biglang bumuhos ang ulan ay napag-isipan ng grupo na bumalik na. Bumaba na tayo at dumaan sa isang kainan, no? Na kung saan ay nagsiserve ng napakasarap na tsokolate, napakasarap na kape, napakasarap na putahe para sa mga dumadaan na rito. Alright, so babalik na tayo mga ka-Gym 5, no? Tapos na tayo nag-explore dito sa area. Medyo mababa na ito ngayon. Paahon naman tayo. So hanggang muli po, no? Sa mga di pa nakapag-subscribe, please subscribe po sa ating channel. At huwag nyo kalimutan ay click yung ating notification bell para naman ay maging updated po tayo sa ating mga susunod na video. Daan muna tayo dito guys, saglit, no? Sa kapihan. Dito. Ito yun. Masarap daw kasi dito yung tsokolate nila. And that is one of my favorites. Tsokolate. With puto. Pwede ka magkape. Original coffee. Talaga nang napakasarap itong area, no? Meron ka magagandang matitingnan doon. Pero paahon na ito, ha. Galing na tayo doon sa pinakatuktok. Bumaba na tayo doon banda. Bumalik na lang tayo kasi pag didiretsuhin natin yan, naku, aabot tayo ng Surigao. Alright. So, Rosdales native chicken snacks. Makikita ninyo Rosdales Kapihan. Talagang hindi nyo ito pagsisisihan. Napakagandang mga view, tanawin na makikita natin, lalong lalo na kapag nasa tuktok tayo ng bundok na yan na kung saan dyan tayo galing. At yun yung mga pinapakita natin sa inyo kanina. Ito tas lugar. Sinasabi natin sa inyo, napakagandang area, medyo remote pero along the road naman, no? Madaling daanan, cemented, maganda ang daan. At ito raw ay dinadayo rin ng mga turista. Meron silang portion dito, ginawang area na kung saan merong mga fish ponds na ginawa. Ayan, o, koy kalimitan ang andirito. Pinapamangha sa mga turista. First time nating nakarating sa lugar at na-appreciate natin ito, Kabadbaran. Ayan guys, yung mga nakapaligid na bundok. Mula tayo doon sa pinakataas, ayan, dinadaanan natin yan. Ito na. So tinatawag na tayo para sa ating order. Ang chocolate with
photo, isa sa mga delicacies ng Kabadbaran at lalong-lalo na dito sa area. Ang area na ito guys ay meron ng mga tribo dyan, no? Meron ng 2 tribo na nandyan, yung tribo Manobo at saka yung isa, no? Nakalimutan ko lang yung isa. Okay. Dili ka dito. Kaon doon. Ang Diyos eh. Diyos mo tinatwa. Hindi masyadong matamis, hindi rin matabang. Tamang-tama lang ang timplada Diyos na yun. nito. Agay, amay mo. Tsokolate. Tatanong tayo kung meron ba tayong mabibili na tsokolate mula rito mamaya. Yung di pa gawa. Kasi ito yung iniinom. Paborito ito ni MRS sa tuwing umaga. Asa may order pa na yan? Isa. Dami po ilang bilik. Wala naman lakaw na sila. Wala na daw, Roy. Wala lakaw na. Nanglakaw na daw. Katong buwak, sir. Bakit ikahan? Okay. Sige Napakasarap. lang, tingin ka sugma. Tamang-tama lang yung nuot ng tamis, no? Habang inunguya natin. Tamang-tama lang yung nuot ng tamis. Dami ilang bilik. Nitong puto na ito. Ito yung Right, sige. lahat tapol. Lahat. Dami ilang bilik ko. Ili sa kapit. Thank you.